Hello pong muli mga kabayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong lahat mga kababayan. Ito po komentuhan po natin, ito pong pahayag ng Pangulo mga tambay. Ang pahayag po ni BBM mga kababayan na hindi pa raw po absuelto. Hindi pa raw po absuelto ang Vice President, mga kababayan. Yan po ang kanyang pahayag dito po sa impeachment. Hindi pa absuelto. Pakinggan po natin ang balita at ang pahayag ni BBM, mga kababayan. Proseso ng impeachment ang tiningnan at hindi merito nito. Ito ang paniniwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa desisyon ng Korte Suprema matapos ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, ang desisyon ng Supreme Court ay walang kinalaman sa kung tama o mali ang nilalaman ng impeachment complaint. Again, there has been no trial. So the merits of the case have not been examined, tried, adjudicated, argued, discussed. So accountability just doesn't come into it. People have to understand, it is a procedural question. Sinabi, mali yung date, hindi tama ang pagkagawa ng House. Walang kinalaman doon sa laman ng impeachment complaint. Kung hindi, kung paano yung pagka-handle ng impeachment complaint. Bunsod nito, hindi nangangahulugang wala ng pananagutan si Vice President Duterte mula sa mga alegasyon ng korupsyon na ipinupukol sa kanya. Ayon kay President Marcos, magkakaroon pa rin ng pagsusuri kung accountable ang Vice Presidente patungkol sa mga di umano'y irregularidad sa pananalapi, lalo na at nalalapit na muli ang budget deliberation. Well, we have already COA, we have already all of this. I'm sure the House and the Senate will start to conduct further investigations on this because it's really within their purview. So we have all of the mechanisms that are available to us in terms of checks and balances. All we have to do is to try and get some answers. Samantala, muli namang iginiit ng Pangulo na wala siyang papel sa impeachment lalo na at isa rin siyang impeachable officer. Anya, nasa Kongreso, Korte Suprema at Senado ang desisyon patungkol dito. Bagamat marami anyang nagtatanong kung ano ang kanyang opinyon sa impeachment, hindi niya didiktahan kung ano ang dapat gawin sa usaping ito. Sasabihin, sorry, problema niyo yan. Hindi ako nanghihiram ng problema. That's your problem. That situation does not really involve me. It would be highly improper for me to tell my friends who are in the Senate and who are in the House na ito yung dapat ninyong gawin. Highly improper yun. Pati na ako, may impeach kung gagawin ko yun. Hindi ko gagawin yun. Siniguro naman ng Pangulo na sa kabila ng mga ganitong usapin sa politika ay tuloy ang kanyang trabaho bilang punong ehekutibo ng bansa. Ivan Alvarez, UNTV News and Rest. Napakalinis po ng panunungkulan ni BBM mga tambay. Walang bahid, korupsyon. Ibang klase. Ibang klase ha. Naghahanap pa. Talagang naghahanap pa ng sinasabing ang Vice President hindi pa malinis mga tambay. Ang tanong, malinis po ba kayo Mr. President? Ang tanong, pilit nyo pong ikinakabit ang sinasabi pong issue ng confidential fund ng Vice President at dito sa issue ng impeachment. Samantalang kayo BBM, confidential fund pa lang ninyo ay hindi na bababa. Ang Intel at confidential fund nyo ay 4.5 billion. Kaya nga po napakasarap ng ngisi nyo. Patawa-tawa lang kayo. Pangisi-ngisi lang kayo. Confidential Intel Fund pa lang, 4.5 billion na. Kaya nga po ang tanong ng taong bayan, ano po ba tinira nyo? Mukha po yata napakaganda ng tinira nyo at lagi kayo nakangisi. At naghahanap po ang presidente, mga tambay. Talaga hinahanapan niya pa ang Vice President. Na parang kailangan managot. At parang hinuhugasan niya pa ang kamay niya.
Hindi po ba na siya'y walang kinalaman at hindi niya pinanghihimasukan ng impeachment? Pero siya po. Ibang klase. Sino po ba maikinabang pag na-impeach ng Vice President? Hindi po ba sila? At lilinawin lang po natin kay Mr. President. Kay BBM. Mukha po yatang nagkaroon na kayo ng amnesia. Sa tingin niyo po ba, ang Vice President po ba ang may sasagutin po sa batas at may sasagutin po sa taong bayan? At ang Vice President po ba ang napakaraming sasagutin, lalong-lalo po sa korupsyon? Papaalala lang po natin kay Mr. President. Mr. President, BBM, sino po ba ang isang damukal na issue ng korupsyon meron? At issue pa ng pagiging hudas at taksil sa bayan. Issue ng hindi nakapagbigay o hindi binigyan ng due process ang isang dating Pangulo at pinakidnap pa ito umano. Tahasan at puwersahang isinakay sa eroplano. Mga kababayan, sino po ang marami sasagutin? Ang Vice President po ba? Na pangising-ngisi lang kayo, patawa-tawa, na talagang sinasabi pa na hindi pa absuelto ang Vice President sa kanyang mga issue? Ang tanong po namin at tanong ng taong bayan, BBM, absuelto po ba kayo sa inyong mga issue, korupsyon, at pagiging taksil at hudas sa bayan? Absuelto na po ba kayo? Nagiging absuelto lang po kayo dahil sinusunod pa kayo ng majority sa Kongreso at majority sa Senado. Pero, hindi po ba? Ang panahon ay mabilis. Mabilis lang po ang panahon, BBM. Isang araw, isang linggo, isang buwan, kayo na po ang nililitis sa dami po ng anomalya na pinupukol po sa ulo ninyo. Lalong-lalo po ang pagiging hudas at taksil nyo sa bayan. Excuse me po, sa ginawa nyo sa dating Pangulong Duterte, sabwatan at ang isang damukal na korupsyon. Ipaalala lang po natin sa ating BBM, nakalimutan na po yata niya ang mga issue niya ng korupsyon. Yung illegal na sinasabi po nila Congressman Ungab, Attorney Vic. Pinirmahan nyo ang GAA 2025 National Budget. 241 billion ang isiningit ng inyong pinsan na tinatawag ng Vice President na tambaluslos. Impeachable po yan. Bilyonis po yan. Nakalimutan nyo na po ba? Di po ba pinasasagot ang grupo ng pinsan nyo na tinatawag ng tambaluslos ng Korte Suprema? Ano na po nangyari dyan? Hindi po ba? At yung ginawa nyo sa dating Pangulong Duterte, inupuan lang po ng ombudsman yata umano ang findings na iniintay din po ng mga Pilipino kung ano po ang desisyon ng ombudsman para po kasuhan kayong lahat umano. At ganun din po ang Korte Suprema. Iniintay pa rin po ng taong bayan yung desisyon sa GAA sa 2025 National Budget at yung mga petisyon na iniintay ng pamilya Duterte sa ginawa nyo ng grupo nyo na nakipagsabwatan sa dating Pangulong Duterte para ito'y maipatapon. Kidnapping ang lumabas. Hindi po ba, Mr. President? Nakakalimutan nyo po ba yan? Kaya po ba kayo patawa-tawa lang? Pangisi-ngisi? Malakas po ba ang tama? Ano po ba tinira nyo, Mr. President? Nagtatanong lang po si Kamanong. At nakakalimutan din yata ni Mr. President, ni BBM. Ano na po nangyari sa negosyo o sinasabi nyo? Nakikita ang taong bayan at magbibigay ng maraming proyekto sa kikitain nito. Ang Maharlika Investment Fund. Kailangan po imbestigahan yan. Ano na po nangyari sa pera ng taong bayan? At ang ginto, Mr. President, ang ginto sa Central Bank. Tuni-tunilada daw po ang ginto dyan. Walang investigasyon ng Senado at Kamara. Di po ba Maharlika Investment?
ginto. At paano pa po, Mr. President, yung ginawa po ninyo sa PhilHealth ng grupo ninyo? Di po ba sabi ng Korte Suprema, paglabag? 89 billion. Nailipat na po yata ang hindi bababa sa 60 billion, Mr. President. Pinasasauli nga di po ba ng Korte Suprema dahil paglabag ito? Dahil pera ito ng taong bayan, contribute ito, insurance ito ng taong bayan para kung kami magkakasakit. Hindi po ba, Mr. President? Ano po nangyari? Wala po ba tayong nilabag na batas doon? Absuelto na po ba kayo ron, Mr. President? Absuelto na po ba kayo sa ginto? Absuelto na po ba kayo sa Maharlika? Absuelto na po ba kayo sa GAA, 2025 National Budget? Absuelto na rin po ba kayo sa ginawa nyo kay dating Pangulong Duterte? Di ba? At absuelto na rin po ba kayo sa ginawa nyo po na tanggalan ng subsidy ang PhilHealth, ang taong bayan? Tanggalan nyo ng subsidy? Hindi po ba? Absuelto na rin po ba kayo dyan? At absuelto na rin po ba kayo sa issue na kinuhanan din po nyo daw ang GSIS, SSS, di po ba? At marami pang iba, PDIC, at kung ano-ano pa. Absuelto na rin po ba kayo dyan, Mr. President, sa mga issue na yan? Ang Vice President, pinupukol nyo lang sa confidential fund. Samantalang kayo, napakarami po. Korupsyon, pagiging hudas at taksil sa bayan. Absuelto po ba kayo dyan, Mr. President? Kaya nga gustong-gusto nyong tanggalin ng Vice President. Bakit po? Pag naging presidente si VP Sara, lalabas po lahat yan. Pati issue sa loto, pati mga airport na nabebenta, pati facility ng airport na nabebenta, pati ang parte ng build ay ibinebenta na daw yung mga airport na natapos. Maiimbestigahan po lahat yan. Parte ng corruption din po yata yan, Mr. President. Absuelto po ba kayo? Kaya nga po pinipilit po ng inyong gobyerno sa pangunguna po na tinatawag na tambaluslos na ma-impeach ang Vice President. Para po lahat po ng pinagagawa niyong anomalya umano ay maabsuelto at mapagtakpan. Hindi po ba, Mr. President? Pero sa isip namin, sa puso namin, ang ginawa nyo ay hindi pa kayo absuelto. Kailangan pong may managot. Hindi po ba, Mr. President? Kaya po pangisi-ngisi lang po kayo. Parang wala po kayong korupsyong kakaharapin. Wala po ba? Sana may magbukas po ng mga issue na ito. Lalong-lalo po ang ginawa nila sa flood control. Mr. President, umamin po kayo na ang flood control ay napakaraming ghost project. Kinurap, ninakaw, maraming kumita na mga taong gobyerno. Hindi po ba? Kurap, gaano po kalaki ang pinag-uusapan dyan, Mr. President? Sa inyong flood control project? Kulang 1 trilyon, Mr. President. 900 plus billion ang pinag-uusapan po dyan. Billion! Kulang 1 trilyon ang pinondo po nyo dyan. Wala po bang bahid corruption dyan? Absuelto na po ba kayo dyan, Mr. President? Absuelto na kayo? Sa dami. Pera ng taong bayan. At absuelto na rin po ba kayo sa inutang ninyo? Na masisilip din po yan pagka Pangulo na ang Vice President. Mahigit 5 trilyon ang inuutang nyo na. At ito'y papalo pa ng mas malaki. Dahil mangungutang na naman po yata kayo. Ito pong gagawin nating budget o gagawin yung budget para sa 2026, Mr. President. BBM,
Kaya po ba pangisi-ngisi lang kayo? Patawa-tawa lang? Hindi po habang panahon ay kayo po'y nasa kapangyarihan. Hindi po ba? Katulad ng ginawa nyo sa dating Pangulong Duterte. Nung wala na po siya sa kapangyarihan, ano po ginawa nyo sa dating Pangulong Duterte? Di po ba? Sabwatan. Umano. Dahil wala siya sa kapangyarihan. Lahat ay nagawa ninyo mga kabalbalan. Hindi po ba? Kabalbalan sa pera? Kabalbalan sa pamumulitika? Umano? Nagawa nyo pong lahat. Sa tingin po ninyo, BBM, pag wala po kayo sa kapangyarihan lahat, sa dami po ng ipupukol sa inyong korupsyon, sa tingin nyo, makakalabas pa kayo sa kulungan, Mr. President? Makakalabas pa kaya kayo sa kulungan pagka si Vice President na ang presidente ng bansa? Sa dami po ng pinupukol sa inyo na issue. Di po ba? Pagiging hudas taksil at isang damukal na korupsyon. Hindi po ba? Napaka-unbelievable. Di po ba mga kabayan, mga katamay? Makakarinig ka sa pahayag ng isang presidente ng bansa na siya yung pinakamaraming issue ng korupsyon, pamumulitika, at may issue pa siya ng pulburon. At may issue pa siya ng coke. Absuelto ka na rin po ba dyan, Mr. President, sa issue ng pulburon at coke? At absuelto na rin po ba ang inyong asawa sa mata at isip at puso ng taong bayan? Ang issue po ng inyong asawa rin sa ibang bansa, sa United States of America. Di ba? Sa Amerika, sa USA. Di ba? Absuelto na po ba sa issue ng pulburon? Sa tingin nyo, Mr. President, maabsuelto nyo yan pag naging Pangulo ang Vice President. Baka po, doon na po mangyari ang pilit nyo pong tinatanggihan, ang hair follicle drug test. Baka po ma-drug test na po kayo, Mr. President, pag hindi na po kayo nasa kapangyarihan. Hindi po ba, BBM? Lahat po yan mangyayari pagka ang presidente na po ay si BP Sara. Pero, siyempre, pipigilan po ninyo yan. Pipigilan nyo po yan umano. Hindi po ba? Dahil kayo yung nasa kapangyarihan. Nagawa nyo na nga sa kanyang ama. Kaya nga po walang nangyayari sa aming bansa. Walang nangyayari sa aming bansa magmula nung kayo'y naging Pangulo. Dinala nyo lang kami sa kahihiyan. Dahil may issue kayo ng pulburon at coke. Kahiya-hiya po kami. Dahil nagkaroon kami ng Pangulo na may issue niyan na pinagbabawal na pulburon at coke. Hindi po ba? At dinala nyo kami sa kahihiyan nung ipatapon nyo nang walang due process ang dating Pangulo at wala pa pong jurisdiction sa atin ng ICC. Nakita nyo po yung ginawa nyo kahihiyan sa aming mga Pilipino. Kahiya-hiya ang mga pinaggagawa po yata ninyo, Mr. President. Absuelto na po ba kayo sa kahihiyan? Dinala nyo kami sa kahirapan? Baon sa utang? Lahat ng ginawa at pinagpaguran ni dating Pangulong Duterte? Hinigitan nyo pa ngayon? Hinigitan nyo ang volume ng pulburon na pumapasok sa bansa? Na ito'y na-stop na? At hinigitan nyo pa ang dumami, sumobra sa dami na naman ang gumagamit ng pulburon. Grabe po, pati ang krimen, pati ang makakaliwa. Hinigitan nyo pa lahat. Hinigitan nyo pa saan? Sa katarantaduhan umano? Sa kawalang hiyaan umano? Ganun po ba, Mr. President? Absuelto na po ba kayo? Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Nahuhuli po kayo sa sarili nyong bibig.
Sasabihin nyo na hindi kayo makikialam sa impeachment ng Vice President, pero hindi nyo matanggap ang desisyon ng Korte Suprema. At hindi nyo matanggap na hindi ma-impeach umano ang Vice President. Dahil mismo kayo, hindi naman kayo abogado. Hindi naman kayo nagsunog ng kilay para maging dalubhasa sa batas. Kayo po'y nagsunog lang po kayo ng pera ng taong bayan para po sa party-party umano at mga biyahe-biyahe na isang damuka lang ginagastos ng taong bayan. Hindi po ba? Party sa labas ng bansa. Party sa Pilipinas. Party sa Malacanang. Ganun po ba, Mr. President? Kaya iintay na lang po namin yung sinasabi po nga ng mga Pilipino, ng mga kababayan ko ng mga Pilipino. Ang panahon ay lumilipas. At yung sinasabing may karma. May karma daw po, BBBM. Napakahusay niyo pong tao. Napakahusay niyo pong presidente. Sa dami po ng ginawa sa inyong kabutihan ng Vice President at ng dating Pangulong Duterte sa inyong pamilya at sa pagpapalibing ng inyong ama. At ang Vice President, napakalaking tulong para kayong maluklok na magkaroon po kami ng presidente na may issue ng pulburon. Kung hindi po dahil sa Vice President, baka wala po kami presidente ngayon na may issue ng pulburon at coke. Hindi po ba, BBM? Pero ang ginawa nyo pagtanaw ng utang na loob sa nakatulong sa pamilya nyo at nakatulong mismo sa sarili mo, ano po ang ginawa ninyong BBM? Di po ba? Kaya nga po nasasabi ng mga Pilipino, lilipas din yan. At may karma rin darating. Hindi po ba, BBM? Yan po mga kabayan ang ating komento. Nahuhuli po sa sariling bibig si BBM mga kabayan. Nagmamalinis pati sa impeachment na sinasabing siya'y labas at walang kinalaman. Maniniwala pa ba tayo dyan? Maniniwala pa ba tayo dyan? Sa 10 salita at sinabi sa 10 salita ng presidente, mga kabayan, may tumatama po ba? Meron po ba? Katulad na nga lang ng ICC, hindi papapasukin sa bansa. Hindi po natin papapasukin at manghihimasok. Wala silang jurisdiction sa atin. Pero ngayon, nasa ICC po tayo ngayon. Ibang klase po magsalita yan, mga kababayan. Ibang klase. Kahanga-hanga. Kaya po yung sinasabi po, hindi pa absuelto ang Vice President. Ang tanong, absuelto na rin po ba kayo, Mr. President? Maraming salamat po mga kababayan. Sana gusto po ng ating tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At thank you po sa ating mga subscribers. Sa mga magsusubscribe pa po, maraming salamat po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo. At syempre po, sa mga ang dasal po, isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President. Maingatan po sa dami po ng talaga nagpapabagsak sa kanya. Sana po hindi po sila magtagumpay, mga kababayan. At ang dating Pangulo, isama po natin lalo po na siya po'y maingatan at mailigtas po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal mga kababayan. Sa muli po mga kababayan, tiis-tiis lang po. Tiis-tiis lang po. At may darating pa pong magandang kinabukasan ng ating bansa. Matatapos din po ito mga kababayan. Ang ginagawa po nila. Hindi naman po forever yan. Thank you po mga kababayan. Ingat-ingat po tayo. Happy weekends. Bye-bye.